dito, kahit doon sa amin, malamig, usually, actually, kung iisipin nyo, mas dapat inuubo talaga ang tao doon dahil malamig. Pero dito, kahit na mainit, mas grabe rin ang ubo ng tao, di ba? Kasi dito naman, sobra ang pollution natin, sobra ang gas, di ba? Doon naman sa amin, sobrang lamig. Ubong-ubo talaga, kahit ubo. Ang ginagawa, antibiotics ka na, antibiotics. Nagsa-5 days ka, nagsa-7 days ka na, 3 times a day. Tapos mawawala siya, babalik na naman, antibiotics na naman, isang linggo na naman. Iba parang nakakapikon, hello, wala na ba kayong ibang alam na pwede bang ibang igamot natin na hindi naman nakaka-affect sa health natin. Kasi bilang nurse, alam ko yung magiging side effects sa akin. Siyempre, as a breadwinner sa bahay, sa pamilya ko, kahit na may asawang tao ako, tumutulong pa rin ako sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi ko ma-afford na magkasakit din ako, di ba? Di ba? Importante yun eh. Kasabihan nga natin dito sa Pilipinas, iba, wala kang bulsa sa pera, wala kang karapatang magkasakit. Kasi, dedyong ka talaga. Patay ka talaga. Nung nagtrabaho ako sa ibang bansa, swerte lang nila, kaya nagagalit ho ako sa mga puti. Kasi sabi ko, kayo dito sa bansa ninyo, ang lulupit na ng sakit niyang iba na naranasan sa inyo, kailangan nyo na magpa-liver transplant, kailangan nyo na magpa-heart transplant, nalulutas ang solusyon, nabibigyan ng solusyon yung sakit nyo, nabubuhay kayo. Mantalang sa amin sa Pilipinas, hirap na hirap ang tao. Simple lang ang sakit, kayang gamutin, hindi magamot. Kasi, alang pera. Ngayon, kakagastos, minsan, hindi naman natin tabi-tabi po sa mga doktor. Minsan, iba naman yung nami-misdiagnose, di ba? Tapos, prescribe ka na naman ng gamot, inom ka naman. Eh, magkano po ba ang isang antibiotics dito? Mag-7-day course ka ng isang antibiotics. Maswerte ka na, 3 times a day pa. Paano kung 4 times a day? Di ba ho? Eh, alam ko yung gastos nun dahil yung nagkasakit ang tatay ko. May bolus pemphigoid siya noon. Hindi pa namin kilala ang VitaPlus. Nung sabi ko nga, sana nakilala namin yung VitaPlus beforehand. Ang father ko ho, nagkaroon ng sakit na over 3 years na bolus pemphigoid. Parang skin disorder. Skin disorder ho siya, parang skin cancer. So, nag-antibiotics ho siya. Tumutubuan ho siya ng blister. Naglulobo-lobo ho yung balat niya. Tapos lumalalim ho yung skin niya. Every time na gano'n, syempre pag pumutok yun, para ka nang may boils, parang nasunog ang balat. So, antibiotics na rin na naman na antibiotics, di ba? So, alam ko kung magkano yung presyo ng isang antibiotics. Kaya sabi ko, nung dumating ako, nung paalis pa ako papunta rito, antibiotics na naman ako ng doktor. Eh, syempre ho, medyo alam ko naman ho ang sagot ko naman sa doktor. Wala naman akong plema. Nagka-cough out naman ako, wala namang ganun si patient. Sabi ko, pakiramdam ko, inflame na to kahit tubig lang. Nalalamunan ko, magana. Sabi ko, antibiotics na naman tayo. Eh, nakailang antibiotics course na ako. Diba? Sabi ko, baka naman pwede natin ibang gawa ng ibang paraan. So, in-inhalers naman ako ngayon. Inhalers na although may ibang klase yung inhalers, meron yung pinapap ng gano'n, meron yung ini-inhale nyo lang na hindi nakakaubo. Ito pa nga po yung prescription sa akin na umpisa, pagkatapos ng antibiotics, in-inhalers lang muna ako, tapos nag-nebulizer ho ako. Siguro ho yung mga may asthma dyan, mga bronchitis, naintindihan nyo yung sinasabi ko. Pagkatapos, hindi pa rin siya tumala, 4 times a day na yan. Alaga pa ako niya, kahit na pumapasok ako sa trabaho, nag-nebulizer ako, nag-inhaler. Prescribe pa po ako ng steroidal na inhaler kasi nga bago ako umalis, magana talaga itong lalamunan ko. Ang worry ko, pag dumating ako dito, change of weather, lalo na naman akong uubuhin. Eh paano yun kung hindi nahihirapan na akong huminga? Pinagta-tablets na niya ako ngayon ng tablets na 5 mg na prednisolone, which is steroids pa rin ho. Eh, syempre, sabi ko, kung wala nga akong choice, wala. Mag-i-steroids talaga ako. So, nagtitake ko ako nito. Ngayon, nung dumating ako dito, tinatake ko na to. Ang dating na pagdating ko ho, pinainom agad ako ng kapatid ko. Hindi niya muna mo sinasabi sa akin kung ano yon. Sabi lang, juice. Syempre, natikman ko naman siya. Eh, pag tinikman nyo naman ho ang Vita, talagang parang juice, di ba ho? Kung meron mang nakatikim na ho ng Vita, sino ba nakatikim na ng Vita?
Mostly yata naman. Pag natikman niyo siya, di ba, lasang juice siya. So, akala ko naman, mga dalandan juice na parang bangtang o nesty na tinitimpla po nila. Yeah. Sabi ko nga, bakit warm? Bakit warm? Kasi nga daw, inuubo ako. Medyo, di sige, sabi ko, akin na. Napansin ko ho, kasi usually ho, dumarating ako dito sa Pilipinas, 1 linggo ho lagi ang inaalat ko para mag-adjust ng oras. Siyempre ho, lagi may jet lag. Lagi ako may jet lag. Pagkarating ko lang ho ng bahay, pinainom niya agad ako. Hindi ko naman ho alam kung ano talaga yun eh. Tiwala naman ako, kapatid ko ho eh. Basta sabi niya, ano yan ate, parang dalandan juice lang yan. Ganon. Tapos, napansin ko, hindi naman ako napapagod. Siyempre, galing ka ng biyahe. Usually talaga ako parang lanta na ako. Hindi niya na ako kumakausap. Laging hindi ako nagpapabisita pag first day ko. Kasi nakalaan na yun sa pahinga ko. Kasi talagang ang jet lag ko, grabe. Tapos, sabi ko nga, tapos ang taba ko pa. Ang taba ko pa talaga. Ngayon nung mataba ako, nung dumating ako, mas mataba talaga ako. Grabe. Tapos, napansin ko, hindi ako napagod. Naka-retain ako hanggang gabi. Hanggang inabot pa kami tuloy ng almost 10 o'clock. Supposedly, dapat tulog na ako, no? Pero hindi. Tapos, pinainom niya uli ako ng Vita nung gabi. Di syempre, katuwiran ko naman, sabi niya, hindi ko napansin. Later on na lang ho, na sinabi niya, papatulugin ka pa ng maayos ng Vita. Hindi ko naman pinansin kasi syempre tendency ko, talaga naman makakatulog ako, no? Kasi syempre may jet lag ako. Pag uwi ko, pagod ako, matutulog talaga ako. Ngayon, inano niya ako. Later on, gumagamit pa rin po ako nito. Mga siguro 3 to 4 days. Pero, supposedly, twice a day ko siyang gagamitin. Ito 4 times a day, isa po. Ngayon, dahil hindi na ako nagpadala ng pasalubong sa kanila, sabi ko dito na lang ako mamimili. Every morning, ito lang po nagagamit ko. Tapos pinainom niya ako ng Vita. Ginagabi na ho kami sa daan kasi kumakain pa ho kami sa labas, namamasyal kami. Pag uwi ko sa gabi, hindi ko na ho siya napansin ko, nawawala yung ubo ko. Ito kasi hindi ko kasundo. Kasi aerosol po ito. Pag pindot nyo, syempre Makati na yung lalamunan ko. Tapos, kayo kaya Makati na lalamunan, parang salpakan nyo pa ng iba. Diba? May amoy din ho ito eh. Kahit paamoy ko sa inyo, kung sino gustong gumamit, di ko nagagamitin to eh. Okay lang. Inyo na. Kasi, hindi kami magkasundo. Inuubo ko lang. Pumapasok siya, inuubo ko lang. Sinabi ko na doon sa doktor. Sabi ko, baka ba naman pwede mo akong bigyan ng iba? Kasi pinapasok ko lang yan, inuubo ko rin. Ano pang kwenta? Diba? Binibili ko rin to. Hindi naman to libre. Diba? Kahit na nurse ako doon, pag pinescribean ka ng doktor, yung prescription, babayaran nyo. Hindi yung gamot ang binayaran nyo, yung prescription naman ang binayaran. Which is iba lang ang sistema. Sabi ko, hindi ko rin naman ito nakakasundo. Tapos later, namamalayan ko na lang, nagbabayita-bayita lang ako. Hindi na ako nagtitake nito. Wala na. Wala pa, hindi pa tapos yung 1 week na stay ko dito. Hindi na ako nagtitake nito. Simula po noon, honest to God, alam po ng Diyos, hindi ko na siya ginagamit. Sabi ko, nung namalayan ko, bakit ganito na wala yung ubo ko? Matalang ilang linggo na yun. Andun pa ako sa UK. Diba, nag-ilang treatment na ako. Hindi siya mawala. Simple nga lang yung sakit ho, compare ho sa mga testimonial na narinig ko ho kanina. Pero yung ubo ko ho, grabe ho rin talaga. Hindi ho ako pinatutulog at hindi rin ho ako pinasasalita. Hindi nyo maririnig na ganito ang boses ko as in nawawala na. Wala na talagang boses. Nakikipag-usap po ako sa pasyente ko, nagbabody language na ako for the last week na pumasok ako sa trabaho. As in talagang hirap na ako. Hirap na akong huminga. Akala nga ho ng doktor, meron na ho akong consolidated lungs. Yung pong naninigas